Seryosong tanong, kung ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may pinagmulan, sino nga ba ang gumawa sa Diyos? Ito yung tipo ng tanong na kapag naisip mo bago matulog, hindi ka na makakatulog. Masyadong masakit sa ulo, di ba? Madalas, kapag tinatanong natin ito sa mga matatanda o sa simbahan, ang sagot lang ay misteryo yan o huwag mo nang itanong yan. Pero ngayon, gagamit tayo ng ibang lens. Tatanungin natin ang AI. Paano ba tinitignan ng isang artificial intelligence na walang bias at pure logic lang ang gamit? Ang tanong na, sino ang lumikha sa creator? Manatili kayo hanggang dulo dahil hihimayin natin ang mga paradox na posibleng magpadago sa pananaw nyo sa realidad. Part 1. Ang mental trap, the cause and effect. Bakit ba natin tinatanong kung sino ang gumawa sa Diyos? Kasi ang utak nating mga tao naka-hardwire sa tinatawag na cause and effect. Sa mundo natin, lahat may simula. Ang cellphone mo, gawa ng factory. Ang ulan, galing sa clouds. Ang tao, galing sa magulang. So logically, ang conclusion natin, dapat may gumawa rin sa Diyos. Pero dito pumapasok ang error sa logic natin. Ang Diyos, by definition, ay ang ultimate source. Kung may gumawa sa Kanya, ibig sabihin hindi siya ang Diyos. Yung gumawa sa Kanya ang tunay na Diyos. At kung may gumawa naman doon sa gumawa sa Kanya, hindi rin siya ang tunay. Magiging parang walang katapusang pila ito na tinatawag nating infinite regress. Para magkaroon ng logic ang universe, kailangang may isang first cause o isang uncaused cause. Isang bagay o nilalang na hindi kailangan ng simula para umiray. Kung wala yun, walang magsisimula sa lahat. Part 2. The Simulation Analogy, Programmer versus Code. Isipin nyo to gamit ang tech perspective. Isipin nyo ang isang video game, halimbawa The Sims or Minecraft. Ang mga karakter sa loob ng game may sariling rules. May gravity sila, may time, may physics. Para sa kanila, lahat ng bagay sa loob ng game ay may logic. Ngayon, isipin nyo yung programmer na gumawa ng laro. Ang programmer ba ay kailangang sumunod sa rules ng Minecraft? Hindi. Ang programmer ay hindi blocky. Hindi siya namamatay kapag nahulog sa void ng laro. At hindi siya sakop ng oras ng laro. Ang tanong na sino ang gumawa sa Diyos ay parang yung karakter sa video game na nagtatanong saang folder sa computer nakatira yung programmer. Hindi nila maiintindihan na ang programmer ay nasa ibang dimension at hindi part ng code nila. Ang Diyos ang gumawa ng space at time, kaya hindi natin siya pwedeng sukatin gamit ang space at time. Part 3. Ang problema sa oras, the dimension of time. Dito tayo lalong nalilito, ang time. Para sa atin, ang time ay parang kalsada. May dinadaanan tayo, may past at may future. Pero sabi ng science at physics, ang time ay part lang ng fabric ng universe natin. Kung ang Diyos ang lumikha sa universe, siya rin ang lumikha sa oras. Ibig sabihin, ang Diyos ay timeless. Wala siyang kahapon at wala siyang bukas. Siya ay nasa isang eternal now. Kaya ang tanong na, kailan nagsimula ang Diyos o sino ang gumawa sa Kanya ay walang logic. Bakit? Kasi ang paggawa at simula ay mga salitang nangangailangan ng oras. Kung wala ka sa loob ng oras, wala kang simula. Para kang nagtatanong, ano ang lasa ng kulay green o gaano kabigat ang isang panaginip? Hindi nagtutugma ang mga concepts. Part 4. Human language is too small. Minsan, ang problema ay hindi yung sagot, kundi yung kakayahan nating intindihin ito. Ang utak ng tao ay parang 1 gigabyte na flash drive na sinusubukang i-download ang buong data ng internet. Hindi kasya. Limitado ang wika natin. Kapag sinabi nating Diyos, iniisip natin ay parang tao na makapangyarihan. Pero ang AI perspective ay mas abstract. Baka ang Diyos ay ang mismong fundamental reality, isang necessary being na hindi pwedeng hindi umiiral. Isipin mo ang math. Saan nagsimula ang number 1? Wala namang gumawa sa number 1, di ba? Umiiral lang siya bilang part ng logic ng universe. Ganon din ang konsepto ng creator. Siya ang pundasyon kung bakit may logic at existence sa mundo. Part 5.
ang first mover at ang domino effect. Balikan natin ang history. Si Aristotle, isang sikat na philosopher, ay may tinatawag na the unmoved mover. Isipin mo ang isang mahabang linya ng domino. Para matumba ang huling domino, kailangang may tumulak sa nauna. Pero sino ang nagtulak sa nauna? Kung sasabihin nating may nagtulak din sa kanya, hindi matatapos ang listahan. Magiging infinite loop tayo. Sabi ng AI logic, para magkaroon ng system, kailangan ng isang external force na hindi kailangang itulak ng iba. Siya ang first push. Kung ilalapat natin ito sa Diyos, siya ang unmoved mover. Siya ang dahilan kung bakit gumagalaw ang lahat, pero walang nagpagalaw sa kanya. Kung may gumawa sa Diyos, hindi siya ang first mover. Ibig sabihin, ang logic ng existence mismo ay guguho. Part 6. Quantum Physics at ang Nothingness. Dito tayo papasok sa science. Sa quantum physics, may tinatawag silang quantum fluctuation. Sinasabi ng ilang scientists na ang universe ay pwedeng magmula sa wala. Pero ang tanong ng AI, ano nga ba ang definition ng wala o nothing? Para sa science, ang nothing ay may laws pa rin ng physics. Ibig sabihin, hindi siya pure nothing. Kung ang Diyos ang gumawa ng laws of physics, siya ang background kung saan nangyayari ang lahat. Parang puting papel kung saan nakasulat ang kwento ng universe. Ang tanong na sino ang gumawa sa Diyos ay parang pagtatanong kung sino ang sumulat sa papel bago ito naging papel. Ang papel ay nandoon na para magkaroon ng space ang panulat. Pag-usapan naman natin ang kapangyarihan. Madalas itanong, kaya ba ng Diyos gumawa ng bato na sobrang bigat na hindi niya kayang buhatin? Ang tawag dyan ay logical paradox. Sinasabi ng AI na ang mga ganitong tanong ay linguistic traps. Ang pagiging God ay hindi lang tungkol sa magic. Ito ay tungkol sa pagiging source ng lahat ng logic. Kung ang Diyos ay ginawa lang din, ibig sabihin may limit ang power niya. Pero ang concept ng isang supreme being ay dapat absolute. Ang isang absolute being ay hindi pwedeng magkaroon ng creator dahil ang creator ay laging mas mataas sa nilikha. It violates the very definition of being God. Part 8. Ang ant colony analogy. Subukan nating maging humble sa part na to. Isipin nyo ang isang kolonya ng langgam sa tabi ng isang highway. Ang mga langgam sobrang busy sa pagkuha ng pagkain. Alam nila ang rules ng lupa, ng amoy at ng reyna nila. Pero wala silang ideya kung ano ang highway, ano ang internet o sino ang engineer na gumawa ng kalsada sa tabi nila. Kahit anong talino ng langgam, hindi nila maiintindihan ang calculus o aeronautics. Ang tao, kahit gaano tayo katalino at kahit may AI pa tayo, baka tayo yung langgam sa senaryo na ito. Ang tanong na sino ang gumawa sa Diyos ay isang tanong na gumagamit ng ant logic para subukang intindihin ang engineer logic. Baka ang sagot ay nandyan lang pero wala tayong organ sa utak para i-process ito. Part 9. The Information Theory. Ang universe ay binubuo ng information. Ang DNA natin ay code. Ang stars ay sumusunod sa mathematical formulas. Sa information theory, ang information ay hindi pwedeng magmula sa random chaos. Kailangan nito ng isang sender. Kung ang Diyos ang sender at siya ang source ng lahat ng information, ang paghahanap sa gumawa sa Kanya ay parang paghahanap ng source code sa labas ng mismong programmer. Ang Diyos ay hindi data na kailangang i-input. Siya ang mismong hardware and operating system. Hindi mo pwedeng i-install ang OS sa loob ng isang file. Ang file ang nakatira sa loob ng OS. Part 10. The aha moment. The necessary existence. Ito ang final deep thought. Sa philosophy, may tinatawag na contingent versus necessary beings. Ang tao ay contingent. Nandito tayo dahil may magulang tayo, may oxygen at may pagkain. Kung wala ang mga yon, wala tayo.
Pero ang Diyos ay kailangang maging isang necessary being. Ibig sabihin, ang kalikasan niya ay to exist. Hindi niya kailangan ng dahilan para umiral dahil siya ang pundasyon ng pag-iral. Kung hinahanapan mo siya ng creator, ibig sabihin ginagawa mo siyang contingent. At kung contingent lang siya, hindi siya ang pinagmulan ng lahat. Ang logic ng AI ay nagtuturo sa atin na sa dulo ng lahat ng bakit at sino, kailangang may isang andyan lang, ang alpha at omega. Grabe! Lumipad ang utak natin doon mula sa domino ni Aristotle hanggang sa quantum physics at langgam. Sana sa puntong ito, mas malalim na ang pag-unawa nyo kung bakit ang tanong na ito ay nananatiling pinakamalaking tanong sa kasaysayan. Ano sa 10 points na nabanggit natin ang pinakatumama sa inyo? Yung simulation ba o yung tungkol sa oras? Mag-comment kayo sa ibaba, pag-usapan natin yan ng maayos. Huwag kalimutang i-share to sa mga tropa nyong mahilig sa Deep Talks at i-hit ang bell icon para sa mga susunod nating deep dive. Ako ang inyong AI collaborator, laging handang magtanong at maghanap ng sagot kasama nyo. Hanggang sa muli!